Isang babae ang nagpapahinga sa isang transatlantic flight nang biglang marinig ang takot na anunsyo sa mga speaker. Mayroon bang fighter pilot sa eroplano? Ang boses ay mula kay co-pilot Luca Ferri, nanginginig sa takot habang ang Boeing 747 ay nakikipaglaban sa isang mabagsik na bagyo sa ibabaw ng North Atlantic. Mga ginang at ginoo, dugtong niya, mayroon tayong kritikal na sitwasyon. Nawala ng malay si Captain Alberto. Kung may sino mang may karanasan sa military aviation, kailangan namin ng tulong ninyo ngayon. Sa upuang 23C, napadilat si Elena Jimenez. Sa edad na 34, sanay na siyang makatulog saan man, kasanayang nahubog sa mga misyong bihirang magbigay ng pagkakataon para sa pahinga. Ngunit ang desperadong boses na yon ang nagpabangon sa kanya. Sa first class, itinulak ni Marco Herrera, isang mayamang negosyante, ang kanyang designer na salamin at napatawa ng may pangmamaliit na parang may kwalipikadong tao sa economy. Bulong niya, sabay tingin ng may paglibak kay Elena na nakasuot lamang ng simpleng maong at plain na blusa. Nakapusod ng maayos ang kanyang buhok. Biglang umalog ang eroplano habang malakas na turbulence ang yumanig sa katawan nito at dumadagundong ang ulan sa mga bintana. Sa 312 pasahero, unti-unting kumalat ang takot. Umiyak ang mga bata, nagdasal ang ilan, at may mga nagmamadaling nag-type ng pamamaalam sa kanilang mga telepono. Muli, nabasag ang boses ni Luca sa intercom. Pakiusap, kung may sinumang may training sa military aviation, magpakilala kayo. Lumilipad tayong bulag sa gitna ng isang Category 5 storm. At hindi ko pa kailanman hinawakan mag-isa ang ganito. Tahimik na nakaupo si Elena, pinagmamasdan ang lumalalang gulo sa paligid. Walang tumingin sa kanya. Sa kanilang isip, isa lamang siyang ordinaryong biyahero, isang babaeng nag-iisa, simpleng bihis, marahil bumibisita sa mga kamag-anak o galing sa trabaho. Biglang tumayo si Marco at sumigaw patungo sa cockpit. Makinig kayo, ang bayaw ko ay private pilot. Marami na akong beses na lumipad kasama niya. Kaya ko ito. Agad na hinarang siya ng isang flight attendant. Ginoo, kailangan namin ng may espesipikong karanasan sa militar, hindi sapat ang civilian flying. Kino-question mo ba ako? Sigaw ni Marco, sabay hambog na tinuwid ang kanyang dibdib. Nagbayad ako ng $15,000 para sa mga tiket na ito. Mas marami akong karanasan kaysa sa sinuman dito. Sa sandaling iyon, tumayo si Elena nang may tahimik na kumpiyansa. Maayos at kontrolado ang bawat galaw niya, malinaw na kaibahan sa kaguluhan ng iba. Habang naglalakad siya patungo sa unahan ng eroplano, may mga pasaherong nakatingin na may pag-usisa, ang iba na may pagdududa. Maingat niyang nilapitan ang flight attendant at nagsalita ng kalmado. Colonel Elena Jimenez, Air Force, higit sa 500 oras ng paglipad sa F-22 Raptors, espesyalista sa pag-navigate sa matinding kondisyon. Saglit na katahimikan ang bumalot. Nakatitig si Marco Herrera, nanlalaki ang mga mata at nakanganga. Siguradong nagbibiro ka, bulong ni Marco. Ngunit may nakita sa mga mata ni Elena na nagpaurong sa flight attendant, isang uri ng kapanatagan na taglay lamang ng taong humarap na sa kaguluhan at lumabas na mas matatag. Isang tingin ng taong may baon na mga lihim at lakas na tahimik na lumilitaw. Kung nagugustuhan mo ang makapangyarihang kwentong ito ng tapang at katarungan, siguraduhing mag-subscribe ka upang hindi mo mamiss ang susunod. Dahil ang ordinaryong pasaherong ito ay gagawing huwarang aral, ang isang nakakatakot na flight, na ang paghusga batay sa anyo ay maaring maging lubhang mali. Umalingaw-ngaw ang mapait na tawa ni Marco Herrera sa kabina habang patuloy na bumabayo ang bagyo sa eroplano. Colonel, ikaw, aniya ng may pangaasar, sabay kumpas ng kamay na parang may tinataboy na ideya. Tingnan mo, iginagalang ko ang militar, pero hindi ko ibibigay ang buhay ko
sa isang taong nagkukunwaring piloto. Nagbayad kami ng asawa ko ng mahal para iwasan ang mga ganitong sitwasyon. Kumalat ang mga bulungan sa mga pasahero. Isang matandang babae sa first class ang yumuko sa katabi at nagsabi ng malakas, sapat para marinig ng iba. Sigurado ba kayong kwalipikado siya? Parang galing lang siya sa murang bus, malinaw ang mensaheng nakatago sa kanyang mga salita. Lumabas mula sa cockpit si co-pilot Luca Ferry, maputla at nanginginig. Pakiusap, anya, halos mabasag ang tinig. Kung may sino mang may karanasan sa military aviation, kailangan ko kayo ngayon. Nagsi-seizure si Captain Alberto at hindi ko pa kailanman nalipad ang ganitong bagyo mag-isa. Habang pinipilit ni Luca na buuin ang sarili, muling tumayo si Marco, hambog ang tindig. Makinig ka, binata, sabi niya ng may kumpiyansa. Nakabiyahe na ako sa mga private jet sa buong Europa. Mahigit 200 oras, oo, bilang pasahero. Pero alam ko kung paano gumagana ang lahat, mga procedure, instrumento, flight patterns. Tahimik lang si Elena, nakatingin kay Marco at kay Luca. Natutunan niya sa serbisyo na may mga pagtatalong hindi dapat sayangin ng lakas. Ngunit nagbago ang lahat nang makita niya ang takot sa mga mata ni Luca, ang parehong takot na nakita niya sa mga kasamahan na humaharap sa panganib sa malayong lugar. Muling sumiklab ang dating tapang sa loob niya. Mr. Ferry, wika niya ng pantay ang tono, sabihin mo ang kasalukuyang altitude, bilis at eksaktong kondisyon ng panahon. Walang alinlangan na sumagot si Luca, natural na nagtitiwala sa kanyang boses. Altitude 38,000 feet, bilis 450 knots, crosswinds 120 kilometro bawat oras, tumataas hanggang 160. Malakas na tumawa si Marco. Anong palabas? Kahit sino kayang kabisaduhin ang mga numerong iyon sa internet, hindi ibig sabihin piloto siya. Doon ginawa ni Elena ang bagay na nagpatahimik sa buong eroplano. Nang hindi natitigatig, mariin niyang binanggit, kung mawalan ng presyon sa cruising altitude, agad na gamitin ang oxygen mask, bumaba sa 10,000 talampakan, panatilihin ang descent angle na mas mababa sa 15 degrees para hindi masira ang eroplano, at magpadala ng signal sa ATC gamit ang transponder code 7,700, matatag, malinaw at puno ng autoridad ang kanyang tinig. Nagpatuloy siya ng 2 minuto, naglista ng mahahalagang hakbang at teknikal na detalye na kayang alalahanin lamang ng isang taong may mataas na training sa military aviation. Ang tanging narinig matapos iyon ay ang kulog sa labas at ang ugong ng mga makina. Tiningnan siya ni Luca Ferry, halatang may halong pag-asa at paggalang ang kanyang mukha. Ma'am, sa inyo na ang cockpit. Ngunit hindi pa tapos si Marco Herrera. Sandali lang, singhal niya, ang pagsasaulo ng mga procedure ay hindi patunay ng anuman. Gusto kong makita ang totoong kredensyal bago ko ipagkatiwala ang buhay ko sa isang taong malinaw na hindi nababagay sa first class sa isang international flight. Ang kanyang mga salita ay parang patalim na lumagos sa buong kabina. Walang tumingin kay Elena. Karamihan ay yumuko o tumingin sa malayo, ayaw harapin ang lalaki, ngunit nahihiya sa lantad na paghamak nito. Naramdaman muli ni Elena ang dating kirot, ang paulit-ulit niyang naranasan sa serbisyo. Ang kirot ng pagiging kinukwestiyon, minamaliit at hindi pinapansin dahil lamang kung sino siya. Naalala niya ang misyon kung saan kinwestiyon ng nakatataas ang kanyang autoridad habang nasa gitna ng paglipad. Naalala niya kung paanong ipinagkait sa kanya ang promosyon kahit nalampasan niya ang lahat. At naalala rin niya ang mga bulong-bulungan na sinasabi lang na swerte siya, hindi dahil sa galing. Ngunit naalala rin niya kung ano ang nagtulak sa kanyang bumangon higit sa lahat. Ang kakayahang gawing lakas ang bawat pagdududa, gawing gatong ang bawat insulto, at gawing tahimik na determinasyon ang bawat pagmamaliit.
Mr. Herrera, sabi niya ng banayad, kalmado ngunit matalim, may 3 uri ng piloto, ang mga lumilipad kapag madali, ang mga lumilipad kapag mahirap, at ang mga lumilipad kapag imposible. Lumapit siya sa cockpit ngunit tumigil sandali. Sa buong karera ko, nakapagligtas ako ng 17 eroplano sa mga sitwasyong sinasabi ng manual na imposibleng malampasan. Pero hindi iyon ang dahilan kung bakit ako kwalipikado ngayon. Hindi ang mga medalya o ang oras ng paglipad na naitala. Biglang bumagsak ng matindi ang eroplano, dahilan para mapasigaw sa takot ang mga pasahero. Nanatiling tuwid si Elena, halos hindi gumalaw, perpektong nakabalanse. Para bang walang niyayanig na bagyo. Nang humupa ang kaguluhan, nagpatuloy siya ng walang bakas ng takot. Ang dahilan kung bakit ako kwalipikado ay dahil nakalipad ako sa aktwal na war zones na may 2 sirang makina, walang navigation system at mga misail na humahabol sa likuran at naiuuwi ko pa rin ng ligtas ang lahat ng piloto sa aking squadron. Tumalikod siya papasok sa cockpit, ngunit huminto saglit sa tabi ni Marco. At Mr. Herrera, kapag nakalapag tayo ng ligtas at tiyak na mangyayari iyon, baka maisip mo kung paanong ang babaeng sinabi mong hindi na babagay sa first class ang siyang nagligtas sa iyo at sa pamilya mo. Nang hindi na nagsalita pa, tuluyan siyang pumasok sa cockpit. Mabigat na katahimikan ang bumalot sa mga pasahero. Dahan-dahan, may ilan na napagtanto na hindi lang ito isang emergency response, kundi isang sandali ng tahimik na kadakilaan na mananatili sa kanilang alaala magpakailanman. Sa unang pagkakataon, sa maraming taon, marahil dekada na, nakaramdam si Marco Herrera ng isang bagay na matagal na niyang hindi naranasan, ang matalim at mapagpakumbabang kirot ng pagiging ganap na mali tungkol sa isang tao. Hindi lang ito kahihiyan, kundi ang mabigat na bigat ng pag-alam na ang kanyang mga akala, hinubog ng yabang at pagkiling, ay hindi lamang malupit, kundi lubhang mapanganib. Hinusgahan niya si Elena batay sa anyo lamang, at ngayon ang paghuhusgang iyon ay hindi lamang kahiya-hiya, kundi katawa-tawa. Ang hindi alam ng mga pasahero noon ay higit pa sa kakayahan sa cockpit ang dala ni Elena Jimenez. Nabuhay siya sa mga karanasang napakatindi at nakakatakot na ang bawat patronizing na salita laban sa kanya ay biglang naging trahedyang nakakatawa. At nang tuluyang mabunyag ang kanyang kwento, mag-iiwan ito ng panibagong pag-unawa sa bawat isa kung ano ang tunay na lakas, kakayahan at kabayanihan. Sa loob ng cockpit, mabilis na lumalala ang sitwasyon, sapat upang manginig kahit ang pinakabeteranong commercial pilots. Si Captain Alberto ay marahas na nagko-convulse sa kanyang upuan, may bula sa bibig habang umaalingaw-ngaw ang mga alarma mula sa medical equipment. Nakatigil si co-pilot Luca Ferry na paralisa ng takot, nanginginig ang kamay na nakalutang sa ibabaw ng mga kontrol na hindi niya magawang galawin. First aid. Ngayon, utos ni Elena, matalim ang tinig na parang komandante sa digmaan. Mabilis at sanay niyang sinuri ang vital signs ng kapitan. Mabilis at mahusay. Nahubog sa mga taong ginamot niya ang mga sugatang kasamahan sa gitna ng putukan. Mayroon tayong halos 15 minuto bago tuluyang tumigil ang puso niya, sabi niya ng kalmado, habang iniisip na agad ang susunod na hakbang. Pinagmamasdan siya ni Luca na mamangha sa pagiging kalmado at daloy ng kanyang kilos. Colonel, paano kayo ganun kahusay sa emergency medicine? Tanong niya. Nanlalaki ang mga mata. 10 taon sa rescue ops sa kalabanang teritoryo, tugon ni Elena nang hindi tumitingin. Nire-reset na niya ang navigation parameters habang mino-monitor ang pulso ng kapitan. Kapag ikaw na lang ang nakaharang sa pagitan ng isang sugatang sundalo at kamatayan, matututo ka. Samantala sa kabina patuloy pa ring sinisikap ni Marco Herrera na papaniwalain ang iba.
Kalahati ng first class ay kumbinsidong doomed na ang biyahe dahil, ayon sa kanya, isang pekeng piloto ang humahawak ng kontrol. Tingnan niyo ang itsura niya, panlalait niya. Walang totoong piloto na nagbibiyahe ng ganyan ng ayos. Malamang wala nga siyang lisensya. Kalokohan ito. Ang asawa niyang si Francesca na nanahimik lamang hanggang noon ay sa wakas tumingin sa kanya na puno ng inis. Marco, tama na. Nakakahiya ka na. Nakakahiya? Sinusubukan kong iligtas tayo, sagot niya, galit na galit. Talaga bang inaasahan mong pagkatiwalaan ko ang isang taong... Ngunit naputol ang kanyang rant ng kalmado at autoritatibong tinig na ngayon ay naririnig sa intercom. Mga ginang at ginoo, si Colonel Jimenez ito, inanunsyo ni Elena. Ako ang mamumuno sa eroplanong ito hanggang makalapag tayo. Manatiling kalmado at sundin ang lahat ng utos ng crew. Walang puwang para sa pagdududa ang kanyang boses. Matatag, malinaw at determinado. At habang umuugong ito sa buong eroplano, may nagbago. Kahit ang mga pinakadudaing pasahero, kabilang ang mga nakinig sa galit ni Marco, ay nakaramdam ng pagbabago. Sa unang pagkakataon, mula nang tamaan sila ng bagyo, naramdaman nila ang bagay na desperado nilang kailangan, katiyakan. Ang boses ni Elena sa intercom ay hindi parang isang taong sumusubok mangumbinsi o magpabilib. Ito ang boses ng isang leader, isang taong sanay na masunod ng walang alinlangan. Maging si Marco Herrera na bihirang matinag ang kayabangan ay nakaramdam ng lamig na dumaan sa kanyang gulugod. Sa loob ng cockpit, binabago na ni Elena ang sitwasyon. Si Luca Ferry, na ilang minuto lamang ang nakalipas ay nakapako sa takot, ngayon ay gumagalaw ng may lumalaking layunin. Luca, bantayan mong mabuti ang ating fuel levels at cabin pressure, utos ni Elena habang nakatutok ang mata sa mga instrumento. Ako ang magpapalipad palabas sa bagyong ito, pero kailangan ko ng update kada 30 segundo. Yes, ma'am, sagot ni Luca. Unang beses mula nang magsimula ang krisis na may kumpiyansa sa kanyang tinig. May kakaiba sa presensya ni Elena, ang kanyang focus, ang kanyang kaliwanagan na nagpatibay ng paniniwala ni Luca na hindi lang posible ang kaligtasan kundi malamang na mangyari. Pagkatapos, ginawa ni Elena ang hindi inaasahan. Sa halip na sundin ang karaniwang emergency flight paths, nagsimula siyang mag-sketch ng bagong ruta. Isang daan na dumidiretso sa gitna ng bagyo imbes na umiwas dito. Napatitig si Luca, hindi makapaniwala. Colonel, buong paggalang, ang planong ito ay labag sa lahat ng safety regulation. Aniya, kabadong tumingin sa mga kalkulasyon. Bahagyang ngumiti si Elena. Luca, ipapaliwanag ko sa iyo. Patuloy siyang nagpalipad habang nagsasalita. Gumagalaw ang kanyang mga kamay sa controls na parabang instinct na lamang. Noong 2018, pinamunuan ko ang isang rescue mission sa Afghanistan. Tinamaan kami ng mga missile, nawala ng 2 makina. Tuluyang nawala ang navigation system at saka pa dumating ang sandstorm, zero visibility. Ang manual, dugtong niya, sinasabi mag-eject, iwanan ng eroplano, hayaan na lang ito. Pero hindi ko ginawa dahil may 17 sugatang sundalo na umaasa sa amin. Kaya itinapon ko ang manual at ginawa ko ang ginagawa ko ngayon, nagtitiwala sa sariling paghatol. Yumuko si Luca. At ano ang nangyari? Naiuwi kong buhay ang bawat isa sa kanila. Hindi nanginig ang kanyang tinig, hindi na kailangan. Ang mga salitang iyon ay may bigat na nagmumula lamang sa mga taong nakalampas sa imposibleng sitwasyon at nagtagumpay. Minsan, Luca, ang mga patakaran ang mismong pumapatay sa tao. Ang tunay na kaalaman sa mga ito, iyon ang nagbibigay sa iyo ng kakayahang baliin ang mga patakaran kapag pinakamahalaga. Iyon ang kaibahan ng basta nakaligtas at tunay na nakapagliligtas ng buhay. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang pinto ng cockpit. Nakumbinsi ni Marco Herrera ang isang flight attendant at nakapasok. Kalokohan ito,
Sigaw niya, nakatitig sa mga tala at trajectory na ginagamit ni Elena. Itinatawid mo tayo mismo sa gitna ng bagyo. Iyan ay walang ingat at mapanganib. Humihingi ako ng direktang koneksyon sa air traffic control. Ngayon din, hindi man lang siya nilingon ni Elena na natiling kalmado ang kanyang boses. Mr. Herrera, hindi ito tourist attraction. Bumalik ka sa iyong upuan. Tourist? Sigaw ni Marco, nanginginig ang boses sa galit. Mas marami na akong oras sa mga private jet kaysa sa kanya sa coach. Mas marami akong karanasan sa himpapawid kaysa sa sino man doon. Malamang pati na rin kaysa sa iyo. Alam ko ang aviation, dagdag ni Marco. At ang ginagawa niya ay sama-samang pagpapakamatay. Ngunit bago pa siya makapagsalita muli, may nangyaring hindi inaasahan. Si Dr. Valeria Rios, ang chief ng neurosurgery sa Johns Hopkins Hospital na nanahimik lamang hanggang noon, ay marahang tumayo at naglakad mula sa first class papunta sa cockpit. Colonel Jimenez, sabi niya ng kalmado, ako si Dr. Rios. 3 taon akong nagtrabaho sa military hospitals, naggagamot ng mga pilotong may neurological trauma. Naniniwala akong makakatulong ako sa kondisyon ni Captain Alberto. Sa wakas ay lumingon si Elena at bagaman hindi pa sila kailanman nagkita, may agarang pagkilala, hindi personal kundi profesional. Pareho silang babaeng buong buhay ay gumagawa ng mga desisyon na nagliligtas ng buhay sa gitna ng matinding presyon. Ikinalulugod kong makasama ka rito, doktora, sabi ni Elena. Stable ang kapitan sa ngayon, pero kailangan niya ng tuloy-tuloy na pagbabantay. Pinagmamasdan ni Marco ang nangyayari, lalo pang nadagdagan ang kanyang inis. Mga baliw kayong lahat, bulong niya. Isa itong palabas. Isang pakana para ipahamak tayong lahat. Tiningnan siya ni Dr. Rios ng may kalmadong pagtitimpi, gaya ng isang taong sanay ng umaalo sa mga kamag-anak na puno ng takot sa ICU. Mr. Herrera, sabi niya, banayad ngunit matatag, nangalaga na ako sa daan-daang military pilots. Ang training na taglay ng babaeng ito, walang private flight o halaga ng pera ang maihahambing. Mahigpit kong inirerekomenda na pagkatiwalaan mo ang kanyang paghatol. Pagkatiwalaan, tugon ni Marco sabay tawa ng mapanlait. Batayan? Dahil lang sinabi niya. Doon binago ni Elena habang nakatutok pa rin sa pagpapalipad ang buong atmosfera sa pamamagitan ng isang kalmadong utos. Luca, lumipat sa Emergency Military Frequency 121.5. I-transmit natin ang posisyon sa Andrews Air Force Base. Inayos ni Luca ang radyo gaya ng iniutos at nakinig habang malinaw na nagsalita si Elena sa headset. Colonel Jimenez to Andrews Base, humihiling ng pagkakakilanlan, may nagaganap na civilian emergency. Sandaling katahimikan bago dumating ang sagot, malinaw at apurahan. Colonel Jimenez? Spectre? Totoo ba ito? Sabi ng boses sa kabilang linya. Ito si Commander Ortega, Military ATC. Kinukumpirma namin ang iyong pagkakakilanlan. Spectre, nawala ka sa radar 20 minuto na ang nakalipas. Na-mobilize na namin ang buong Air Force para hanapin ka. Sa kabina, mabilis na kumalat ang nakabibinging katahimikan. Namutla si Marco Herrera. Sa ilang segundo lamang, napagtanto niyang hindi lang siya ng insulto ng isang bihasang piloto. Ininsulto niya ang isang buhay na alamat, isa sa pinakadekoradong aviators sa kasaysayan ng militar ng US. Sa radyo, nanatiling kalmado si Elena. Andrews Base, may 2 emergency kami. Isa medical, isa meteorological. Nawalan ng malay ang kapitan at nagna-navigate kami sa isang hindi kilalang storm system. Kailangan ko ng vectors papunta sa pinakamalapit na paliparan na kayang tumanggap ng Boeing 747. Spectre, ikaw ang may buong prioridad. Mabilis na sagot ni Ortega. Nilinis na namin ang lahat ng airspace sa East Coast. Naka-redirect na ang emergency resources sa Baltimore International. Nakaabang na sila ng trauma teams at runway clearance. Bahagyang ngumiti si Dr. Rios habang tumingin kay Marco na tila natulala. Sabihin mo nga, Mr. Herrera, wika niya ng banayad,
Ilang turista ang kilala mong ginagawan ng full scramble ng United States Air Force para iligtas sila. Ngunit ang hindi pa nila alam noon ay malayo pa sa katapusan ang emergency na ito. Nasa unahan pa ang tunay na hamon. Sa mga sumunod na minuto, aasa si Elena Jimenez hindi lang sa kanyang pambihirang kasanayan sa pagpapalipad, kundi pati sa kaalamang napaka-advanced at napakalihim na kahit ilang commander niya sa militar ay bahagya lamang ang alam. At habang unti-unting lumilitaw ang mga kakayahang iyon, lubos na mauunawaan ni Marco Herrera ang bigat ng kanyang pagkakamali. Hindi lang niya minaliit ang isang bihasang piloto. Pinagdudahan niya ang isang taong nakaukit na ang pangalan sa kasaysayan ng American Aviation. Isang taong ang presensya ay binabago ang lahat ng iniisip niya tungkol sa tapang, kakayahan at kung ano ang anyo ng tunay na bayani. Spectre, ito ang Andrews Base. May critical kaming updates. Umalingaw-ngaw ang tinig ni Commander Ortega sa cockpit. Puno ng tensyon. Lumalala ang weather system lampas sa lahat ng forecast. Ang tuloy-tuloy na hangin ay umaabot na sa 180 kilometro bawat oras. May ulat ng yelong kasinlaki ng baseball. Nagsasara na ang lahat ng regional airports. Ang eroplano ninyo na lang ang nasa himpapawid. Parang tinamaan ng suntok si Marco sa mga salitang iyon. Hindi lang ito simpleng pagkasira o bagyo. Lumilipad sila mismo sa gitna ng isang meteorological catastrophe na nagpahinto sa lahat ng flight sa East Coast. Luca, utos ni Elena ng walang bahid ng kaba, bantayan mong mabuti ang ating vertical speed. Susubukan natin ang isang bagay na hindi pa kailanman nagawa sa 747. Mabilis na gumalaw ang kanyang mga daliri sa flight panel. Bawat kilos ay eksakto at puno ng layunin, para bang mismong eroplano ay tumutugon sa kanyang hawak. Tiningnan ni Luca ang controls, nanlalaki ang mata habang nagbabago ang mga numero sa hindi pamilyar at alanganing teritoryo. Colonel, ano ba ang eksaktong ginagawa natin? Tanong niya, may kaba sa tinig. Isang controlled spiral descent sa mismong mata ng bagyo, tugon ni Elena. Gumagawa na ng komplikadong kalkulasyon sa isip na para bang matagal na niya itong napag-aralan. Isang maniobrang hango sa mga military fighter jets, ngunit hindi pa kailanman sinubukan sa isang commercial airliner na ganito kalaki. Nagkatinginan si Luca at Dr. Rios, parehong hindi makapaniwala. Samantala na natiling nakatayo si Marco Herrera, tila natigilan. Sa lahat ng taon niya bilang makapangyarihang negosyante, marami na siyang nakasalamuha, mga profesional, leader, innovator. Ngunit wala siyang naging paghahanda para sa pagkakatuklas na nasasaksihan niya ngayon, ang isang taong gumagawa ng bagay na lampas sa ordinaryong kakayahan ng tao, para bang nanonood siya ng isang nilalang na halos supernatural. At biglang may isa pang boses na sumingit sa military channel. Spectre, ito si General Isabel de la Cruz, Pentagon Air Operations. Nakumpirma namin ang iyong pakikilahok sa Operation Tempest Shield, 2019. Totoo bang gumabay ka sa 2 sira na eroplano sa gitna ng sandstorm gamit lamang ang voice communication? Confirmed, General, sagot ni Elena ng walang alinlangan. Parehong prinsipyo, ibang atmospheric dynamics. Patuloy niyang inaayos ang descent angle at stabilizers ng eroplano. Ginagabayan ang 747 sa gitna ng malalakas na agos na parang hindi kayang ipaliwanag. Halos hindi makapaniwala si Luca. Colonel, nakapagliligtas ka ng buong eroplano sa pamamagitan lang ng pagbibigay ng instructions? 17 aircraft, tugon ni Elena nang hindi inaalis ang focus. Kapag natutunan mong makita ang galaw ng hangin sa 3 dimensyon, hindi mo kailangang nasa loob ng cockpit para makapagpalipad. Kailangan mo lang malaman kung ano ang susunod na gagawin ng hangin. At doon humarap si Marco Herrera sa mapait na katotohanan ng kanyang kamangmangan. Ang babaeng kanyang minamaliit dahil sa damit, upuan at pinagmulan ay hindi lang basta kwalipikado.
Siya ay isang alamat, isang babae na itinuturo ang mga teknik sa military academies, isang pangalan na binubulong sa mga piling aviation circles, isang taong muling nagsulat ng kahulugan ng salitang lumipad. Dr. Rios, wika ni Elena ng matatag, kailangan mong bantayan si Captain Alberto. Ang mga maniobrang gagawin ko ay maglalantad sa lahat dito sa matinding G-forces na maaaring makasama sa kanyang kalusugan. Naiintindihan mo ba? Stable pa siya pero tama ka tungkol sa strain, sagot ni Rios. Pindot ni Elena ang radyo at nagsalita ng malinaw. General de la Cruz, kailangan ko ng kumpirmasyon na ang lahat ng civilian planes ay na-divert na sa ibang paliparan. Walang dapat sumubok sundan ng ruta namin. Spectre, ikaw lang ang eroplano na kasalukuyang gumagalaw sa US airspace. 13 military bases ang nakatutok sa sitwasyon. Na-update na mismo ang presidente. Naramdaman ni Marco ang pagkahilo na bigatan sa kaisipan na mismong presidente ng Estados Unidos ay nakakatanggap ng live reports tungkol sa flight na kanyang sinasakyan. Pinapalipad ng babaeng dating gusto niyang ipahiya. Pumutol muli ang tinig ni Elena sa tensyon. Luca, ikaw ang humawak ng komunikasyon sa air traffic control habang ako ang tututok sa descent. Kailangan ko ang buong focus. Sa wakas, nagsalita si Marco, nanginginig ang tinig sa hiya. Colonel Jimenez, humihingi ako ng paumanhin. Ang sinabi ko noon ay, Mr. Herrera, putol ni Elena ng matalim, hindi inaalis ang mata sa controls. Itabi mo muna iyan. Ang prioridad ko ngayon ay panatilihing buhay siya at siguraduhing makaligtas ang lahat ng nasa eroplanong ito. Sumadsad ang eroplano sa matinding spiral, nilalampasan ang lahat ng inaasahan ng commercial aviation. Nakakita si Elena ng bihirang descending current sa loob ng core ng bagyo. Isang makitid na lagusan ng mas kalmadong hangin na maaaring magpatnubay sa kanila pababa ng ligtas. Nakatitig si Luca sa readings, bumubulong sa hindi makapaniwala. Paano mo nalaman na may ganon? Isang dekada ng paglipad sa pinakamatitinding kondisyon sa Middle East, tugon niya ng walang alinlangan. Sandstorms, artificial tempests galing sa pagsabog, mga sitwasyong walang saklaw ang civilian manuals. Kapag paulit-ulit mong hinaharap ang hindi maiisip, nagiging pangkaraniwan ang ekstraordinaryo. Spectre, ito si Commander Ortega, dumating ang boses sa radyo. Tinututukan namin ang descent mo sa radar. Hindi ito dapat posible. Paano mo napapanatiling steady ang jet na ganito kalaki sa 4,000 talampakan bawat minuto? Applied Physics Commander at halos 2 dekada ng pagpapalapag ng eroplano sa mga sitwasyong walang ibang magtatangka. Mula sa kanyang upuan, nakatanaw si Marco sa bintana tulala. Lumulusong sila sa kalmadong sentro ng bagyo habang kumikislap ang kidlat sa paligid na parang pader ng apoy at gayon paman lumilipad ang eroplano na may nakapangingilabot na katatagan para bang ginagabayan ng isang bagay na lampas sa normal na kakayahan ng tao. General de la Cruz, tinig ni Elena sa radyo, kailangan namin ang coordinates para sa Dover Air Force Base. Kailangang handa ang runway para sa emergency kasama ang medical team sa lupa. Spectre, nakaabang na ang Dover, nilinis na ang main strip, may foam na sa landing surface at naghihintay ang mga ambulansya. Wala nang ibang air traffic. Ikaw ang may absolutong prioridad. Luca, dagdag ni Elena, kapag nakalapag tayo, malalaman mo kung bakit tinatawag nila akong Spectre. Sa unang pagkakataon mula nang siya ang humawak ng controls, bahagyang ngumiti siya. Sa loob ng 15 minuto, nasaksihan ni Marco Herrera ang isang bagay na winasak ang kanyang mga paniniwala. Ang pagpapakita ng perpektong paglipad, di matitinag na kalmado,
at tapang na hayag ay muling nagbigay kahulugan sa lahat ng akala niya tungkol sa pamumuno at tunay na kabayanihan. At nang tuluyang lumapat ang gulong sa runway, napagtanto niyang si Elena Jimenez ay hindi lamang isang ekstraordinaryong piloto. Isa siya sa pinakamahusay sa kasaysayan ng American military, kundi isang babae na ang personal na paglalakbay ng katatagan ay nagbago sa kanyang mapanghusgang salita tungo sa isang mapait na kahihiyan na hinding-hindi niya malilimutan. Ngunit ang hindi pa alam ng mga pasahero noon ay ang landing na ito ay magbubunga ng mas malalaking pagbabago. Babaguhin nito ang aviation policies, huhubugin ang emergency response protocols at ipapakita sa mundo kung ano ang kayang makamit ng isang tao kapag siya'y minamaliit ng mga nagkakamaling ituring na pribilehiyo ang sukatan ng tunay na kakayahan. Pagkalipas ng 6 na buwan, nakatayo si Elena Jimenez sa Pentagon, na-promote bilang Brigadier General, ang pinakabatang babae sa kanyang pinagmulan na nakamit ang titulo. Ang kanyang storm navigation strategy ay naging bahagi ng military aviation training sa buong mundo, habang 3 universidad ang lumikha ng academic chairs bilang parangal sa kanya. Sa araw na iyon, hindi lang siya nagligtas ng 312 kaluluwa. Idineklara ng Secretary of Defense, binago niya ang sukatan ng bansang ito kung paano sinusukat ang kakayahan at pinatunayan niyang walang kinalaman ang itsura sa tunay na kahusayan. Sa gitna ng mga manunood, pumalakpak si Dr. Valeria Rios na may pagmamalaki. Siya ang naging kaakibat ni Elena sa pagsulat ng isang makabagong artikulo tungkol sa pang-emerhensiyang medisina sa mga eroplano na kalaunan ay nailathala sa pinakarespetadong medikal na journal sa buong mundo. Si Luca Ferry naman, na ngayoy may ranggo na kapitan sa sarili niyang uniforme, ay naging piloto ng isang komersyal na eroplano. Palagi niyang sinasabi sa iba na ang kanyang pinakamahalagang tagapagturo ay si General Jimenez. Subalit si Marco Herrera ay hindi nakatakas sa naging bunga ng kanyang pagkakamali. Kumalat online ang isang video kung saan narinig ang kanyang mapanirang pananalita sa loob ng eroplano at umabot ito sa milyon-milyong tao. Sa loob ng 3 buwan, gumuho ang kanyang investment firm, nawalan ng halos lahat ng kliyente at tuluyang nabangkarote. Daddy, bakit nagagalit ang mga tao kapag nakikita nila ang pangalan mo sa internet? Tanong ng kanyang 12 taong gulang na anak, isang inosenteng tanong na tila tumapos sa natitirang kapalaluan niya. Ang kanyang asawa, si Francesca, ay naghain ng diborsyo, nakuha ang kalahati ng natitirang ari-arian at buong kustodiya ng kanilang mga anak. Akala ko'y pinakasalan ko ang isang lalaking may respeto sa tagumpay, sabi niya sa korte. Ngunit natuklasan kong nakasama ko pala ang isang taong inakalang ang pribilehiyo ay katumbas ng kakayahan. Ngayon, nagbebenta si Marco ng mga second-hand na sasakyan at sumasakay ng bus papunta sa trabaho. Namumuhay siya ng isang payak na buhay, ang uri ng buhay na dati hinahamak niya. Tuwing umaga, dumaraan siya sa isang malaking billboard sa downtown. Si Elena, nakasuot ng uniforme, nakatindig ng tuwid sa ilalim ng mga salitang, ang tunay na pamumuno ay hindi nakikita sa damit. Ito'y hinuhubog sa gitna ng unos. Sa isang panayam sa Air Force Academy, may isang kadete na nagtanong kay Elena kung paano harapin ang diskriminasyon. Tinitigan niya ito at sinabing, "Binata, hayaan mong maliitin kanila. Habang inuubos nila ang lakas sa pagdududa sa iyo, gamitin mo ang enerhiya mo para hasain ang kakayahan mong hindi kailanman kayang baliwalain." Ang kanyang mga salita at kwento ay nagsindi ng apoy sa puso ng bagong henerasyon ng mga batang opisyal mula sa mga minoryang grupo. Ang kanyang aklat na Flying Through the Storms ay naging bestseller at bawat sentimo ng kita ay ibinuhos niya sa mga scholarship para sa mga kabataang nangangarap maging piloto.
3 taon ang lumipas, muling itinakda ng tadhana ang pagtatagpo nila ni Marco sa isang paliparan. Naglalakad siya sa terminal, suot ang uniforme ng isang general, napapalibutan ng mga aide at seguridad. Nakatayo si Marco sa gilid, suot ang damit ng kanyang pinagtatrabahuhan sa dealership at bit-bit ang isang mumurahing maleta. General Jimenez, sabi niya ng may kaba, gusto ko sanang humingi ng tawad sa lahat ng nasabi ko noon sa eroplano. Huminto si Elena at maingat siyang pinagmasdan. Hindi na niya nakita ang mapagmataas na lalaking nakilala niya noon, kundi isang taong winasak ng sarili niyang pagkakamali. Ginoong Herrera, sagot niya ng mahinahon, ikaw ang nagbigay sa akin ng pinakamahalagang regalo noong araw na iyon. Paano naman nangyari yon? Tanong ni Marco, gulat na gulat. Pinaalalahanan mo ako kung bakit ko patuloy na ginagawa ito. Bawat taong naililigtas ko, bawat pilotong natutulungan ko, bawat hadlang na aking nalalagpasan, lahat yon ay nagiging posible dahil sa mga tulad mo. Ipinapakita ninyo sa akin kung bakit kailanman ay hindi ako dapat tumigil sa pagpapakita kung ano ang posible. Nanikip ang lalamunan ni Marco at mabigat ang kanyang tinig dahil sa panghihinayang. Nawala ang lahat sa akin dahil sa sarili kong pagkiling. Umiling si Elena marahan. Hindi, sagot niya. Natuto ka lang na wala ka talagang tunay na bagay na nawala. Ang pribilehiyo ay hindi tagumpay. Ang respeto ay hindi namamana. At ang kakayahan ay hindi kailanman nasusukat sa panlabas na anyo. Habang lumalakad palayo si Elena kasama ang kanyang grupo, nanatiling nakatayo si Marco, tila natigilan sa pinakamapait na katotohanan ng kanyang buhay. Ang babaeng minsan niyang hinamak dahil sa itsura, ngayoy namumuno ng mga armada ng eroplano habang siya'y hirap hawakan ang sariling buhay. Ang paghihiganti ni Elena ay hindi upang sirain siya, kundi upang bumuo ng isang bagay na napakalaki, napakatatag na ang kanyang pagiging maliit ay wala ng halaga. Natuklasan ni Elena ang pinakatotoong katotohanan, ang tunay na tagumpay, ang tanging paghihiganting sulit makamit. Sa kanyang huling panayam, binitiwan niya ang isang hindi malilimutang linya. Habang inuubos nila ang oras sa pagdududa sa atin, inuubos natin ang oras sa pagiging hindi nila makakalimutan. Ikaw ba ay minsang minamaliit ng isang taong kalaunan ay napagtanto ang kanilang malaking pagkakamali? Ibahagi ang iyong kwento ng katatagan at tagumpay sa mga komento. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong nagpapatunay na ang kadakilaan ay hindi humihingi ng pahintulot upang lumiwanag.